State of the Nation. Imbis na personal appearance, virtual o via video link ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial sa International Criminal Court ngayong gabi. I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. My surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Ayon sa presiding judge na si Julia Motok, pinayagan si Duterte na hindi personal na humarap sa korte dahil nanggaling ito sa mahabang biyahe. Tumayong abogado ni Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Bago nito, hiniling ni Medialdea na iurong ang first appearance ni Duterte para anya makapaghanda pa sila ng kanyang kliyente. Pero tinanggihan yan ng korte. Nagsalita rin si Medialdea tungkol sa anyay pang-aabusong nangyari sa pagkakaaresto kay Duterte na sinabi niyang abducted from his own country. Sinabi rin ni Medialdea na may debilitating medical issues ang dating Pangulo. Pero sagot ng ICC judge, sinuri ng doktor si Duterte at sinabing siya'y fully mentally aware and fit. Ayon din kay Judge Motok, 3 bagay lang ang ginagawa sa initial hearing. Ang pagpapakita kay Duterte ng mga reklamong kinakaharap niya, pati ang kanyang karapatan bilang akusado. Gayon din ang pagtatakda ng confirmation of charges na gaganapin sa September 23, 2025. Magkakaroon daw ng pagkakataon ng kampo ni Duterte para ilatag ang mga binanggit ni Medialdea. Bago ang virtual na pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, na unang ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon para sa temporary restraining order o pagbaliktad sa pag-aresto sa kanya. Nasa Netherlands na rin ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. May report si Ian Cruz. Mag-alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, dumating sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte. Nagsalita siya sa unang pagkakataon mula nang dalhin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Aniya, hindi pa raw sila nagkikita. We're currently talking to the ICC personnel inside so that we can do a visit and then we can attend the initial appearance later this afternoon. Yesterday, there was a conference with lawyers and we are here right now trying to access the former president. Kasama ng bise sina Senador Robin Padilla at si Attorney Harry Roque. Buong araw kahapon, hindi siya nakita dahil di umano siya ay binigyan ng medical examination. Ang priority ko to make sure magkita muna silang magkama. Kahapon kasi, sinabi ng Executive Secretary noon ni Duterte na si Salvador Medialdea na di pa raw niya nakikita ang dating Pangulo mula nang dumating sila sa The Hague. Sagot dyan ng ICC, nasa custody nila si Duterte. Dinala raw siya sa kanilang detention center matapos ang lahat ng medical check. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, standard practice ang mahakbang para protektahan ang kalusugan at kapakanan ng suspect na nasa poder nila. Sa isang sulat sa ICC, sinabi ni Duterte na itinalaga niya si Medialdea bilang isa sa kanyang abogado sa ICC. Siya rin ang itinalaga ng dating Pangulo para umalalay sa kanya sa unang pagharap sa pre-trial chamber. Hiningi rin ni Duterte ang tulong ng Office of Public Counsel for the Defense ayon sa bumisita sa kanyang mga kinatawan ng registry. Si Roque, nagsumite rin ng aplikasyon para maging bahagi ng legal team ni Duterte. Sa tulong din ng ICC ay tinawagan ni Duterte ang Embahada ng Pilipinas sa The Hague para magpatulong na mabisita siya ng abogado at kaanak. Ipinarating na ito ng Embahada sa ICC, nakasal sa Article 16 ng Rome Statute na basihan ng pagtatag ng ICC na may karapatan ang mga suspect na humiling ng interim release o pansamantalang paglaya. Sabi ni Attorney Joel Butuyan,
Isa sa 5 Pilipinong nasa list of counsel ng ICC, may mga kondisyon ng aplikasyon para sa interim release. Di rin daw ito madaling makuha. Talagang kailangan mong the burden of proof is on the part of the accused, no, to convince the judges that you will not fly away. Yun ang pinakamalaking consideration kung mag-escape siya, no. Ang pangalawa is meron bang risk na he will intimidate, he will antagonize witnesses and the other parties, no, kung na-release siya. No. Pangatlo is will he tamper with evidence, no? At kahit 79 na taong gulang na si Duterte, hindi raw kasama sa konsiderasyon ng korte ang edad o kalusugan. Kasi yung health niya, dadalhin siya sa hospital, gagamutin siya, and then babalik din siya sa kulungan, no? Matanda siya, halos lahat ng mga detained ngayon doon, halos kaedad niya. The ICC ensures that Batay sa video explainer ng ICC, sa first appearance ay kukumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Duterte. Dito ay suspect pa lang ang turing sa kanya. Matapos nito, posibleng buwan ang abutin bago siya sumalang sa susunod na hakbang ng proseso. Kaya sakaling hindi siya payagang makalabas, ang 80th birthday ni Duterte sa March 28, posibleng idaos niya sa loob ng ICC. Dito sa Pilipinas, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order sa pag-aresto sa dating Pangulo na inihain ng kampo ni Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Naghain naman sila ng motion for reconsideration. Hiling nila sa SC, utusan ng hukuman ng gobyerno na gawin ang lahat para maiuwi si Duterte. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabi-kabila naman ang pagkilos sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang lugar sa bansa. Merong nagtipon sa Jolo, Sulu, Bungaw, Tawi-Tawi, Davao City, Isabela City, Basilan, Molave sa Zamboanga del Sur, Iligan City, gayon din sa Mandaue City, Cebu. Sa Maynila naman, nagkilos protesta ang kaanak ng mga biktima ng giyera kontra droga. May mga kabataang nagtipon din sa Quezon City para ipanawagang panagutin ang iba pang sangkot sa drug war. Hindi natuloy ang pagsasampa ng reklamong direct assault laban sa common law wife ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avancenia. Kaugnayan ng pagpukpok niya ng cellphone sa ulo ng isang babaeng miyembro ng PNP Special Action Force bago ibiyahe sa eroplano si Duterte. Hindi nakakasuhan si Hanilet po, hindi na. Not worth it. Okay na ho yun? Yung obstruction of justice mo, nabanggit kanina kay Secretary Mijaldea. Wala na rin. Paisipan natin pagbalik niya, pero sa tingin ko sa ngayon, I'm not really bent on filing that case. Sa panayam ng programang Unang Hirit kay PNP CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, gagawaran daw nila ang babaeng SAF ng medalya ng sugatang magiting at 3 araw na leave. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP, personal na desisyon ng babaeng pulis na huwag magreklamo dahil kasama raw ito sa hazard ng kanyang trabaho. Sinagot ng PNP ang lahat ng gasto sa pagpapagamot sa kanya. Handa raw si retired Police General Oscar Albayalde sakaling paharapin siya sa ICC kasunod ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang naging sagot ni Albayalde sa isang panayam matapos siyang dumalo sa rally ng Duterte supporters sa Clark, Pampanga. Pero umaasa raw siya na mabibigyan siya ng proteksyon ng ating gobyerno. Hindi rin daw siya nawawalan ng pag-asa sa kasalukuyang administrasyon. Ilang beses niya rin giniit na di dapat ibang bansa ang magliti sa mga mamamayan ng Pilipinas. Nagliyab na kawad ang naging mitya ng sunog sa mga bahay at palengke sa Baseco Compound sa Maynila. Nasa 150 pamilya ang nasunugan. May report si Katrina Son. Sa bilis ng pagkalat ng apoy sa Block 15B Marketside Baseco Compound, Port Area, Maynila, agad itinaas ang sunog sa ikalawang alarma bandang 4:29 p.m. Nahirapan daw ang mga bumbero sa sikip ng mga daan sa lugar. Pagpasok pa lang po talaga ng Baseco, medyo andyan po yung mga truck natin ang bumulan ng isang traffic dyan, makipot ang mga daan natin. Isa po sa mga obstruction yan sa fire operation.
Ayon kay Karen Papa, nakita niyang may umaapoy na kawad sa kanilang bubong. Yung electric fan, patay sindi. Tumayo kasi amoy kuryente po. Tapos pagtingin ko po dun sa may bintana, umuusok na sa may bubong. Labis naman ang panlulumo nila Arnie Sala. Mga gatas ng apo ko, mga damit, nagkandasunog. Ay, wala man naligtas. Damay pati palengke roon. Kabilang ang 7 pwesto ng anak katapo ni Benita Villavicencio. Baga sa tanggap ko na ganun talaga ang buhay. Bangon uli. Ganun ang kailangan gawin natin. Hindi yung magmukmuk tayo, magulap. Sa paunang investigasyon ng BFP, 6:15 p.m. naapula ang sunog. Walang nasaktan. 50 estruktura ang natupok. Apektado ang nasa 150 pamilya o 300 individual. Nasa 50,000 pesos ang initial cost of damage. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 59 na araw bago ang eleksyon 2025. Walang tigil sa pag-iikot ang mga senatorial candidate para ibahagi ang kanilang plataforma at advokasya. May report si Oscar Oida. Climate justice ang ipinaglalaban ni Jerome Adonis. Kasama niya si Ronel Arambulo. Pati si Mimi Doringo na dumalo sa Environmental Rights Forum. Kasama rin nila si Modi Floranda. Naroon din si Danilo Ramos. Pagpapalakas ng batas sa libreng kolehiyo ang pinagtuunan ni Bam Aquino. Isinusulong ni Abby Binay ang pagsuporta sa super health centers. Ugnayan ng gobyerno at private sector kapag may sakuna ang idinidiin ni Bing Lacson. Si Tito Soto sisiguraduhin ang maayos na pondo ng educational tourism. Suportado ni Senador Francis Tolentino ang paggawa ng ikalawang San Juanico Bridge. Maagap na paghahanda ng relief goods ang nais ni Congressman Erwin Tulfo. Maayos na pagpupondo sa mga evacuation center ang itinutulak ni Benher Abalos. Mga batas sa education, health, OFW at wages ang isusulong ni Senator Pong Revilla. Pinalawig na tourism jobs ang ipinangako ni Senator Lito Lapid. Si Manny Pacquiao, itutuloy raw ang libreng pabahay at kabuhayan. Nationwide cleanup drives ang isinusulong ni Allen Capuyan. Binigyang pugay ni Senator Pia Cayetano ang papel ng kababaihan sa lipunan. Si Angelo De Alban nakipagpulong sa Children with Special Needs Advocates. Nakipagdialogo sa Agriculture Cooperative Leaders ng Butuan si Kiko Pangilinan. Pagpapabilis sa modernisasyon ng PCG naman ang itinutulak ni Ariel Quirubin. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sparkle star Kailin Alcantara, tipid mode daw this year para sa kanyang ultimate goal. Dream house ko para sa aking pamilya. And then yung dream house ko naman talaga na para sa... Jisoo ng Blackpink, nasa Pilipinas para sa kanyang first solo fan meet. Agency ni Korean superstar Kim Soo-hyun, inaming nagkaroon nga siya ng relasyon sa pumanaw na Korean actress na si Kim Se-ron, taliwa sa unang statement nila. Pero nilinaw ng agency na gold medalist na 2019 hanggang 2020 sila naging magkarelasyon. At hindi raw totoo ang ulat ng isang online channel na 2015 sila nagsimulang mag-date kung kailan menor de edad pa si Se-ron. Di rin daw pinipressure ng company Soo-hyun si Se-ron na bayaran ang danyos ng kinasangkutang drunk driving incident ni Se-ron noong 2022. Sila raw ang nagbayad ng balanse at umako sa penalties ng K-drama na di na naipagpatuloy ng aktres. Wala pang tugon dito ang YouTube channel at ang pamilya ni Se-ron. Tinutugunan din daw ng agency ang ipinakikitang severe psychological instability ni Soo-hyun bunsod ng issue. Sa mga report ng Korean media, ilang brand na ang bumitaw sa pag-endorso ni Soo-hyun. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. People are going down the slide.
Isa-isang nagpadulas sa emergency slide ang mga pasahero ng American Airlines flight na ito sa Denver International Airport sa Amerika. Ayon sa Federal Aviation Administration, galing ito sa Colorado Springs at biyaheng Dallas, Texas. Pero na-divert at lumapag sa Denver dahil sa naranasang engine vibrations hanggang biglang nasunog. Mabilis na apula ang apoy. Nakalabas naman ng mahigit 100 pasahero at 6 na crew nito. Pero 12 ang sugatan at dinala sa ospital. Sa isang isla sa Quezon Province, mapa seawater o freshwater, tiyak daw na magbababad ka. G tayo sa Alibahaban Island, kasama si Bernadette Reyes. Saan ang punta mo this summer? Why not subukang mag-quick getaway sa San Andres, Quezon? Tara, puntahan natin ang Alibahaban Island. Mag-unli dive sa asul na dagat. Kung pass ka muna sa seawater, may tubig tabang malapit sa mga bakawan. Malinis yung tubig, malinaw, maganda talaga yung tanawin. Hindi rin crowded ang lugar kaya parang solo mo ang buong island. Sure na sulit ang bakasyon mo rito dahil budget-friendly. May mga cottages din at para mas ma-feel ang island life, mas okay na magdala ng tent. Sa mga gustong gumala, 5 hanggang 6 na oras lang ang biyahe papunta sa isla mula sa Metro Manila. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.